Hello, good evening po mga minamahal po namin mga kapatid sa Panginoon, mga lingkod ng Lord, mga pastors, ministers, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa oras po ito, tayo po muli babalik po sa ating hindi natapos ng nakarang linggo. Tatapusin lang natin itong ibang pangalan ng Lord para makakuha lang tayo ng konting mensahe para sa mga kapatid po nating nakikinig ngayon na marami tayong kapatid na mga baguhan po na nakikinig at sa iba-ibang probinsya, sila po ay sumusubaybay din. Kahit pa paano na papakain natin sila ng salita ng Lord. At meron naman po itong mga mysteries, makukuha natin yung mga mystery ng Lord, yung mga message para sa mga elder na, mga matatanda na, matured na sa pananampalataya. Kasi iba-iba talaga ang sukat ng spirituality ng mga Kristiyano. Ano po? May baby Christian, merong medyo nakakaunawa na, merong mga matured na, tulad ng mga mangangaral. Okay, naniniwala ko meron po message ang Lord sa ating lahat. Dito po sa gabing ito, talakayin natin muli itong nakaraan, talakayin natin yung iba-ibang katawagan ng Lord, yung kanyang mga titles ng Old Testament, yung mga pangalan niya. Merong Jehovah Jireh, merong Jehovah Rapha. Balikan lang po natin Jehovah Rapha. Nagpakilala siya bilang Jehovah Rapha, bilang manggagamot natin. Sabi niya sa Exodus 15:26, sabi ng Panginoon, kung susundin yung masikap ang salita ng Panginoon yung Diyos at susunod kayo sa kanyang mga utos, sabi niya, hindi ko kayo padadalhan ng sakit. Katulad ng pinadala ko sa Egypt, sapagkat ako ang Panginoon, ang inyong manggagamot. Malinaw po yung sinabi ng Panginoon doon. Sabi niya, ako ang inyong Panginoon, ang inyong manggagamot. Kaya tunay po na ang ating dakilang healer ay ang Panginoon. Po ang Panginoon. Siya pa rin, hanggang ngayon, siya pa rin ang ating Jehovah Rapha. The God that healeth us. No? Ang Diyos na nagpapagaling sa atin. Kaya sabi niya, kung kayo'y susunod sa aking kalooban, sabi niya. Alam niyo, yan po isang blessing ng Lord yan. Kapag sumampalataya ka sa Lord, na convert ka, sabi na nga ng Lord, tinanggap po si Jesus Christ bilang Savior, bilang Panginoon, tagapagligtas, sabi ng Lord, obligado siyang pagalingin po tayo. Kahit hindi mo hingin ng healing, kusang darating po ang kagalingan. Dahil po, ang kagalingan ay resulta lamang ng ating pananampalataya kay Kristo at sa salita niya. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, ay healer din. Healer ito. Nasa awit yan. Psalm chapter 107, verse 20. Kung ako nagkamali, sabi ng Lord, He sent His word and healed them and delivered them from their destruction. Isinugo niya raw ang kanyang salita at pinagaling sila ng kanyang salita. Ang salita ng Lord, kapag sinunod mo ito at pinakinggan, nagpapagaling din po ito. Malaking bagay po. Naglilinis, tulad ng sinabi ni Jesus, John 15:3, ngayoy malinis na kayo, sabi niya. Now you are clean through the words that I have spoken unto you. Tingnan niyo, ang salita ng Lord, naglilinis din ng kasalanan. Naglilinis po. Kaya nga si Saint Peter, nang mangaral siya kila Cornelio, di ba, nung inutusan siya ng Lord na mangaral sa mga hentil, nagpipreach pa lang siya ng Word of God, pinipreach pa lang niya si Jesus Christ, binuhos na ng Diyos ang Holy Ghost, ang Holy Spirit, at lahat sila nabaptize na ng Holy Spirit. Hindi pa tumanggap sa Lord, hindi pa nagsisi, hindi pa tumanggap. Dahil nakita ng Lord, nakikinig sila ng Word of God at sumasampalataya sila sa salita ng Diyos na pinapangaral ni Peter, oro mismo, nabaptize na sila ng Holy Ghost. Ganun ka-powerful ang Word of God. Kahit nakikinig ka lang, mga kapatid, gagaling ka. He sent His Word and healed them, sabi ng Biblia, at pinagaling sila ng kanyang salita. Yun ang mystery ng Word of God. Pagagalingin po kayo ng salita ng Lord, oras na ito'y mapakinggan nyo at pinaniwalaan.
yung pinanampalatayanan. Habang nakikinig ka, naniniwala ka. Yun, doon kikilos ang Holy Spirit. Talagang ibubuhos niya ang Holy Ghost. Pwede kang i-baptize ng Holy Spirit. Ora mismo. At pwede kanyang pagalingin. On the spot, gagaling ka. May nakita na akong ganyan sa crusade. Nagko-crusade kami, isang bulag, Chinese, nandun sa tabi ng tindahan, mga kapatid, nandun siya sa tabi ng pinaka-stage, pinaka-platform. Habang pinipreach ang gospel, ang bulag na yan na Chinese, may edad na. Siguro ang edad niya, more or less, siguro mga 70 na eh. Bulag siya, hindi siya nakakakita. Mga kapatid, nung alam nyo, habang nakikinig siya ng gospel, naririnig niya ang ebanghelyo, lumakad siya. Lumakad siya papunta sa stage at nagpatotoo. Sabi niya, habang nakikinig ako ng ebanghelyo, nakakita ako, sabi niya. Talagang nagpatotoo siya, nakakakita na siya. Malaking milagro. Hindi pa siya nilehans, hindi pa siya pinanalangin, hindi pa siya tumanggap. Biglang naghimala ang Lord, nakakita ang mga mata niya. Ganun ka-powerful ang Word of God. Wala tayong dapat gawin, mga kamanggagawa, kundi i-preach lang natin ang Word of God. Isigaw lang natin, i-preach lang natin sa mga tao. Makikita nyo, mga kapatid, ang Diyos ang gagawa ng milagro. Ito, maraming beses ko na po napatunayan yan. Okay. Kaya, yun ang pakilala ng Lord sa Israel, Jehovah Rapha. Ako ang Diyos na nagpapagaling sa inyo. Ako ang inyong manggagamot, sabi ng Panginoon. Tunay po, yan, napatunayan nating lahat. At alam nating lahat, hanggang ngayon, siya pa rin ang ating Jehovah Rapha. Old Testament, siya si Melchizedek. New Testament, siya si Jesus Christ. Nagmanifest din ngayon. At kaya nga nagpapagaling ang Panginoong Jesucristo eh. Papagaling siya eh. Sapagat siyang Diyos na nagpapagaling sa atin. Tingnan yung inaagasan ng dugo. Di ba yung babaeng inaagasan ng dugo, 12 years na siyang dinudugo. Naubos ang kayamanan niya sa mga physicians. Hindi gumaling sa mga doktor. Dating mayaman na mulubi dahil sa sakit niya. Hanggang sa nung pulubi na siya, narinig niya si Jesus. Nabalitaan niya na si Jesus, nagkukrusada, nagkakaroon ng mga healing crusade sa kanilang lugar. Kaya nagnasa siya na makita si Jesus dahil naniniwala siya na siya gagaling. Naniniwala siya na si Jesus, siyang anak ng Diyos, na sinugo, siya ang Messiah, siya ang Kristo, at alam nila, bilang mga Hudyo, alam ng mga Hudyo, na pagdating ng Messiah, pagagalingin niya lahat ng may sakit. Yun ang nakahula. Kaya pumunta siya, nakikipagsiksikan siya, no? Dahil hindi na siya kaya, hindi na siya pwedeng magsiksikan sa harap, napakaraming taon, libo-libong taon nagkakatipon. Kaya ang ginawa niya, dumaan siya sa likod. Kasi sa likod, hindi masyadong maraming nagsisiksikan. Doon siya lumapit. Sabi niya sa sarili niya, hindi na kailangang magpalehans ako sa harap. Dahil naniniwala ko na siya'y Kristo, na siya'y Savior, na siyang anak ng Diyos. Naniniwala ko na meron siyang kapangyarihan para gumaling ako. Hindi na kailangang may patong niya yung kamay niya sa aking ulo. Naniniwala ko kahit yung damit niya na nakakapit sa kanyang katawan, may kapangyarihan na rin yon na magpapagaling sa akin. Kaya mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit. Naniniwala ako, sabi niya, I believe. Talagang sumasampalataya ako na ako'y gagaling. Yun ang kanyang faith. Natutuwa ang Lord. Hindi niya alam, nakikita siya ng Lord. Nakikita niya yung kanyang puso, no? Alam niyo mga kapatid, ginawa niya yan, nakipagsiksikan doon sa likod. Talagang hinahawi niya yung mga tao, excuse me po, makikiraan po, excuse me, hanggang sa mahawakan niya yung damit ni Kristo. Nang mahawakan niya ang damit ng Panginoong Jesucristo, anong nangyari? Biglang naampat ang kanyang pagdurugo. Biglang lumakas siya, nakadama siya ng kalakasan, tumigil ang pagdurugo,
mga kapatid, gumaling siya. Nasyak siya. Lumakas siya. Sabi ni Jesus, pati ang Panginoon nabigla eh. Sabi niya, sinong humipo sa akin? Alam niyo, bilang Diyos, alam niya yun eh. Pero siyang pagka-Diyos eh. Alam niya ang nangyari. Nakikita niya ang babae. At nakikita niya ang pananampalataya ng babae. Kaya may sabi niya, sinong humipo sa akin? Alam niya may humipo sa kanya na may faith. Sabi ng mga apostol, Panginoon, napakaraming taong nakapaligid sa iyo. Itatanong mo sa amin kung sinong humipo sa iyo? Eh, natural lang po na mahahawakan kanila. Dahil nagsisiksikan ng mga tao sa dami. Sabi ng Lord, hindi ganoon, sabi ng Lord. Ibang klase ito. Ito'y hipo ng may dakilang pananampalataya. Sabi niya. Ibang klaseng hipo yan. Hindi yung nagkataon lang na nahawakan ka ng isang tao. Sabi niya, ito'y hipo ng pananampalataya. Dahil may naramdaman ako na kapangyarihan sa aking katawan na lumabas at nagpagaling sa kanya. Nadama niya ang Holy Spirit, kumilos. Yung Holy Ghost, naramdaman niya na nagpagaling sa likuran niya. Sabi niya, maaring naramdaman ni Jesus para siyang nanghina, para siyang naramdaman niya, para siyang nanghina, kasi nararamdaman mo yan kapag nagle-layans ka ng may sakit. Ito po, nararanasan natin ito pag nagle-layans tayo ng may sakit. Ako naranasan ko sa mga krusada. Pag ang kinililians ko po, matindi, lumpo, naka-wheelchair, o kaya paralyzed, naka-scratches na no? Siyempre, mangingibabaw sa iyo ang Holy Spirit, ang Holy Ghost. Hindi basta-basta ang harap mo, no? Kasi alam mo, may demonyo siya, meron siyang demonyong sakit, karamdaman. Kailangan nasa Espiritu ka. Haharap ka sa Kanya na malakas. Kaya ito todo mo yung anointing, no? Yung power ng Holy Spirit, haharap ka talaga na talagang puwersahan. In the name of Jesus, talagang makikita mo. Talagang ibubuhos mo yung power ng Holy Spirit. Demonyong pagkalumpo ngayon din, lumayas ka. Demonyong pagka-paralyzed, lumayas ka. Paralytic spirit. Alam niyo mga kapatid, makikita mo pag gumaling yan, totoo mga pagkatapos ng maglayans, mararamdaman mo, manghihina ka. Para bang nahapo ka. Kasi lumabas yung anointing lumabas yung power na nagpagaling doon sa babae o sa lalaking nalumpo. Lagi yan, tuwing crusade, talagang nararanasan namin yan. Kaya nga ako pag nagko-crusade, kumakain na ako sa araw ng crusade. Kasi talagang hindi biro. Hindi biro ang crusade. Bago crusade, magpa-fasting na kayo, no? Bawang fasting nyo, 7 days, 10 days, o ilan man, no? 40 days, o ano man. Pagkatapos yung mag-fasting, sa krusada mga kapatid, wala nang fasting. Lahat kayo kumakain. Bakit? Kasi kailangan nyo yung lakas sa crusade. At pag kayo nakikipaglaban na, nagre-rebuke na ng mga evil spirit, lalo na yung mga demon-possessed, minsan may mga nagre-resist, may mga demonyong makapit. Hindi makukuha sa isang komando. Minsan talagang 2, 3. Doon talagang ibubuhos mo ang power ng Holy Spirit. Hindi biro. Hindi ka pwedeng humarap doon na akala mo, lalambot-lambot ka na sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Hindi ganun. Kailangan may authority. Yung authority, sabihin mo talaga, utusan mo yung demonyo, i-command mo siyang lumayas. Doon pa lang, doon lang susunod. Kaya pagkatapos ng prayer for the sick, ministering for the sick, mararamdaman mo talagang hapong-hapo kayo. Talagang totoo ito mga kapatid. Kaya si Jesus, naramdaman ng Panginoon niya. Sinong humipo sa akin? Sabi niya. Dahil may naramdaman akong virtue, no? Virtue, o power, na lumabas sa aking katawan, na nagpagaling sa Kanya. Sabi ng Panginoong Jesucristo. Yun po ay milagro. Thank you po. Milagro po yun. Alam niyo mga kapatid, alam ng babae, na alam pala ni Jesus, alam pala ng Panginoon, na ako'y gumaling. Nanginginig sa takot ang babae, nanginginig siya. Humarap kay Jesus, sabi niya, Panginoon, ako po. Nagtapat siya. Siguro nagsalita, inarap ni Jesus,
Ako po, Lord, ang umipo sa iyo, patawarin niyo po ako. Ang iniisip ng babae, galit ang Panginoong Jesucristo dahil wala siyang permiso na hipuin siya. Natakot siya ng grabe, nanginginig siya. Patawarin niyo po ako, Lord. Ako po ang humipo sa inyo. At ako po'y gumaling. Alam mo, sabi ng Lord, nakita ng Diyos, nakita ng Panginoon, kanyang panginginig, kanyang takot. Sabi niya sa babae, babae, huwag kang matakot, sabi ng Lord. Di ba? Huwag kang matakot. Bagkus pinuri pa ng Lord, sabi niya, napakadakila, sabi niya, ng iyong pananampalataya. Pinuri niya. Great, O woman, great is thy faith, sabi ni Jesus. Pinuri niya ang babae sa kanyang pananampalataya. Hindi siya galit. Sabi ng Lord, go in peace, sabi ni Jesus. Humayo kang mapayapa, sabi ng Lord. Hindi ako galit sa iyo. Humayo kang mapayapa. Pinagaling ka, sabi ng Lord. Hindi niya sinabing, huwag mong kalilimutan babae, pinagaling kita. Ako ang nagpagaling sa iyo. Hindi sinabi ni Jesus yun. Napaka-humble ng Panginoon nang siya magkatawang tao. Hindi niya sinabing, huwag mong kalilimutan na ako ang nagpagaling sa iyo. Ang sinabi lang ni Lord, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Ang sarili mong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Paniniwala sa Word of God. Kaya nga, kung meron kang dakilang faith sa Word of God, ikaw mismo gagaling ka, mga kapatid. Mararamdaman mo yung power ng salita ng Diyos. Dahil ang salitang ito na binabasa natin araw-araw ay buhay. Hebrew chapter 4 verse 12. Is it 12 or 14, 12? No, 12, 4, 12. The Word of God is quick and powerful. Sabi rito. Yun ang hindi ko malimutan eh. Ang salita ng Diyos ay buhay, sabi ng Lord, at makapangyarihan. Napakalinaw po nito. 4:12. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Buhay po ito. Kaya pag ito'y pinaniwalaan mo, talagang yung power ng Word of God sa iyo. Quick and powerful. And sharper, mas matalas daw, mas matalim than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. Pati raw sa spirito at kaluluwa tumatagos ang Word of God. Ito lang ang pwedeng mag-penetrate sa spirito ng tao. Ito lang ang pwedeng tumalab kahit sa mga evil spirit. Espada ito na kinatatakutan nila. Mga kapatid, matalim pa raw kaysa 2 talim na tabak. At tumatagos daw sa spirito o kaluluwa. And is a discerner of thoughts. Discerning din ito. Pag puspos ka ng kaalaman sa Word of God, meron kang discernment. Kilos pa lang ng tao na mababasa mo na. Alam mo na. Pag puspos ka ng kaalaman sa Word of God, nagsama ang wisdom at kaalaman sa Word of God, ang kalalabasan yan. Wisdom plus knowledge equals discernment. Magkakaroon ka ng wisdom to discern. Kaya nga ang tao, kahit nagbabalat kayo na mabait, alam mo na hindi mabait. Alam mo kung nagloloko, madidiscern mo. And is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Pati puso, mababasa mo raw. Kapag ang Word of God nasa puso mo. Napaka-powerful ng Word of God, mga kapatid. Kaya, ito ang sinabi ng Lord. Isinugo niya, pinadala niya ang kanyang salita at pinagaling sila ng kanyang salita. At alam nating lahat na si Jesus Christ ay salita ng Diyos. Siya ang salita ng Diyos in human form. At ang Bible, ito'y salita ng Diyos in written form. Si Jesus at ang Ebanghelyo ay iisa. May kanya-kanyang manifestation lang po. Si Jesus nag-manifest bilang tao. 1 Timothy 3:16. And without controversy, great is the mystery of God.
God was manifest in the flesh. O, kita mo? Si Kristo pala ay manifestation ng God na nagpahayag sa laman. Nagmanifest lang bilang tao. Kaya ganun, marami siyang manifestation kahit sa Old Testament. Nagmanifest siyang mighty angel, angel of the Lord, Melchizedek, di ba? Angel of the Lord. Ang dami niyang manifestation. Nagmanifest siya bilang pillar of fire, pillar of cloud. Di ba sa Israel? Manifestation ng Lord yon. Kaya mga kapatid, nabasa rin natin yung kay Moses, yung Jehovah Jireh, kay Abraham, di ba? Sabi ni Abraham, huwag kang mag-alala anak. Nung papatay niya na yung kanyang anak, ihahandog niya na si Isaac dahil utos ng Lord. Sinubukan lang siya ng Lord. Sabi ng Panginoon, huwag mong sasaktan ang iyong anak. Sabi niya. Kaya lagi sinasabi ni Abraham, huwag kang mag-alala anak. The good Lord shall provide for us a lamb for the burnt offering. Magpo-provide siya ng tupa para sunugin natin. Huwag kang mag-alala anak. Alam niya Abraham, kahit nakatali na si Isaac, kahit nandun na sa altar, papatay na lang, Ama, tutuloyin mo na ata ako. Huwag kang mag-alala anak. Huwag kang mag-alala anak. The good Lord shall provide. Maya-maya, sabi niya, bibigyan tayo ng tupa na ihandog. Maya-maya, umiiyak yung tupa. Di ba? Sabi ng Lord, huwag mong sasaktan ang iyong anak, Abraham. Sinusubukan lang kita. Narito ang tupa, yun ang ihandog mo. Instead na ang iyong anak, yun ang iyong sunugin. Doon nagpuri si Abraham sa Lord at tinawag niya ang Diyos na Jehovah Jireh o Jehovah Jireh. Diba mga kapatid? Ibig sabihin, God is our provider. Siyang nag-provide ng tupa kay Abraham. Na yun napagandang picture, pinakikita roon ng Lord, ang gagawin ng anak ng Diyos, ang kordero ng Diyos na si Jesus, tupa ng Diyos, iahandog sa lugar natin. Imbis na tayo ang paparusahan ng Diyos, si Kristo na ang napako sa krus. Siya nang tumanggap ng lahat ng kasalanan para tayo mabigyan ng buhay na walang hanggan. At ginawa niya tayong mga righteous. Kaya nga ang righteous na natin si Jesus Christ. Ayon sa 1 Corinthians chapter 5 verse 21, si Kristo na walang kasalanan, si Kristo na banal, ibinilang ng Diyos na makasalanan, napako sa krus, upang sa pamamagitan niya, ang katwiran ng Diyos ay mapasa atin. Kaya nga, si Kristo ang ating katwiran. Jesus is our righteousness. Jesus is our victory. Amen. Jesus is our Savior. Kaya, nararapat talaga na lahat ng glory ibigay natin sa Kanya. Yun po. At mag-glorify ang Ama kapag ginawa natin yan. Kilalanin natin ang Kanyang anak na sinugo at ang Diyos ang mag-glorify. Sapagkat ang Ama at ang anak ay iisa, mga kapatid. John 10:30, I and my Father are one. Ang linaw po na sinabi ni Jesus. Ngayon, mga kapatid, dumako tayo dito sa sinabi pa ng Panginoon, di ba, nagpakilala ang Lord kay Abraham bilang Jehovah Jireh. Napatunayan niya yun. At kay Moses naman, nagpakilala siya bilang Jehovah Rapha. Ako ang Diyos na nagpapagaling sa inyo, sabi ng Lord. Hindi siya nagbabago. Sabi ng Hebrew chapter, alam niyo sa Hebrew, no? 3:28, Jesus Christ is the same yesterday, Old Testament, today, and forever. Hindi raw nagbabago si Jesucristo. Kung siya nagpagaling sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Moses, sa panahon ng babaeng inagasan ng dugo, hanggang ngayon, nagpapagaling pa rin po si Jesus Christ. Ang ating Jehovah Jireh ay kasama pa rin natin hanggang ngayon. Kaya nga, panatag tayo mga kapatid. Payapa tayo. Okay. Yun ang mga iba-ibang pangalan ng Lord. Bawat pangalan ng Lord may message sa atin. Meron pa Jehovah, ano ba yan? Jehovah Shammah, di ba? Ang Panginoon ay kasama natin. Araw-araw sa buhay natin, kasama natin ang Lord. Jehovah Shammah. Isang pangalan ng Lord na hinayag niya noong Old Testament.
Naniniwala ba kayo na ang Diyos kasama nyo ngayon? Yes. Kasi may nagsasabi na ang Diyos daw, sinusubaybayan siya, ginagabayan siya. Hindi po ganon. Ang Diyos, wala sa labas mo. Alam mo, ang dimension ng Lord, tatlo, di ba mga kapatid? God above us. God above us, una. Pangalawa, God with us. Pangatlo, God in us. Old Testament, nangungusap ang Diyos kay Abraham sa mga propeta, bumababa ang Diyos pag nangusap siya. Tulad kay Adan at Eva, bumaba ang Diyos sa Garden of Eden, bumababa kay Adan para kausapin si Adan. Sapagkat ang Diyos ay nasa taas, nasa langit. God above us. Pero, sa panahon ng mga apostoles, nag-prophecy na ang Lord sa isang angel bago manganak si Virgin Mary sa Kristo, sa Messiah. Sabi ng angel, manganganak ka ng isang lalaki. Tatawagin mo siyang Emmanuel. Na ang ibig sabihin, ang Diyos ay kasama natin. God is with us. Yun ang prophecy ng angel. Natupad po yun sa panahon ng mga apostoles. Na ang Diyos, kasama natin ang Diyos sa panahon ng apostol. Kasama nilang kumakain, kasama nilang natutulog, kasama nilang nangangaral, naglalakbay, kasama nila si Jesus. Ang Diyos na nagkatawang tao, kasama nila. Kaya nga, God with us. Doon natupad ang prophecy, pangalawang dimension ng Lord, God with us. Kaya panahon ng mga apostol, hindi na God above us. Dahil ang Diyos bumaba at nagkatawang tao. Kaya nga kasama nila ang Diyos. Doon natupad ang God with us. Pero sa atin ngayon, hindi po God with us. Mas malapit, mas malalim. Ang dimension ng Lord ngayon sa atin, mga kapatid, ang kanyang manifestation sa atin ngayon, God, not God above us, not God with us, but God in us. In us. Tandaan niyo po yan, maraming mga ngaral minsan, puro God with us lang. Kasi mga kasama ko rito, may 40 pastor. Nasi-share ko rin yan, mga 40, more or less. Mga kapatid, makikita mo sa kanilang mga sasakyan, nakalagay sa likod. Ang laki, God with us, God with us. Sabi ko, kulang pa ang kanilang revelation. Hindi pa na ipinahayag ng Diyos sa kanila yung mystery. Na sa panahon natin, ang Diyos, hindi na God with us, kundi napakalapit. God in you. Christ in you. The hope of glory. In you. Ibig sabihin, mananahan sa loob mo, sa puso mo mismo. Hindi sa labas ng katawan mo, hindi sa labas ng puso mo. Ibig sabihin, God in us. Grabe po, mga kapatid. Napakapalad natin. Pinaka-golden age. Itong ating golden age, ang pangangaral ng gospel, itong panahon natin. Bakit po? Kasi ang Lord kasama natin. Sa loob, hindi sa labas. Hindi katulad ng mga apostol, kasama nila, kabady-bady nila ang Lord. Diba? Nayayakap nila. Pero sa atin, mga kapatid, kasama mo siya. Kasama mong natutulog, paggising mo sa umaga, mga kapatid, kasama mo ang Lord, naggumising ka, praise the Lord. Good morning, Lord. Kasama mo siya. Natutuwa siya. Pag nananalangin ka, nag-good morning ka, tapos nagkakape ka, titimpa ka ng coffee, pagkatapos mo mag-pray, magbasa ng Bible, nagko-coffee ka, nakadekwatro pa, nagbabasa ka ng dyaryo, kasama mo ang Lord na umiinom ng coffee. Kasama mo ang Lord, ano man ang ginagawa mo, nagwawalis ka, mga sisters, nagwawalis kayo, naghuhugas ng plato, nagluluto, kasama mo ang Lord na nagluluto. Bakit? Nasa puso mo ang Holy Spirit. Nasa puso mo si Jesus Christ. Mga kapatid, ang linaw lang sabi ni Kristo, Revelation 3:20, ako'y kumakatok sa inyong mga puso. Sino mang tumanggap sa akin at ako'y papasukin, ako'y papasok sa kanyang puso, sabi ni Jesus, at ako'y mananahang kasalo mo. Grabe, hahapong kasalo mo.
lagi mong kasalo ang Lord dahil nasa puso mo ang Panginoon. Kaya nga, God in us, mas malapit. The three dimensions of God or manifestations of God. Dimension, yung kanyang, hindi na siya God above us ngayon. Malapit ang Lord sa iyo. Kaya nga sabi niya, hindi malayo ang Diyos sa atin. Malapit lang ang Panginoon. Kaya nga sabi ni Kristo, bago pa kayo manalangin, alam na ng inyong Ama ang inyong hihingin. Bakit? Nasa sa iyo siya. Kasama mo ang Holy Spirit. Siyang nagpapaisip kung anong ipagpipray mo. Romans 8. Hindi tayo marunong mag-pray, pero ang Holy Spirit ang nagtuturo, nagdidikta kung ano ang isusunod mo, kung ano ang ipagpipray mo. God in us. Grabe ito mga kapatid. Napakapalad po natin. Kasama niyo ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Diba? Kaya nga pag kayo po ay, alam nyo na, halimbawa may mga Kristiyanong mahina pa, minsan nagagawa pang manigarilyo, mga kapatid, di ba? O kaya magmariwana, makipag-inuman sa kanto, tagayan, kasama niya si Lord na tumatagay doon. Kasama niya ang Lord na naninigarilyo. Ibig sabihin, makukonsensya ka na. Kasi ang Lord nasa iyo. God is in us. Kaya yun po ay napakalinaw nito mga kapatid. Hindi na siya God above us. Ay mapalad po ang panahon natin. Jehovah Shammah, you are with me. Amen? Kasama natin ang Diyos. Talagang hindi lang kasama. God is in us. Mas malapit. Kaya meron pang ginamit ang Lord na Jehovah sa Bible. Jehovah Ra, no? Jehovah Ra, Jehovah Ra'a, or Jehovah Ra. Nang ibig sabihin, ang Diyos ang ating pastol. The Lord is our shepherd. Siya ang ating shepherd. Siyang nagpapakain sa atin. Siyang nagpo-provide ng ating kakaining spiritual. Siyang nagpapakain sa atin ng mga mysterying ito. Kasi ang mysterying ito, hindi tinuturo sa Bible School, mga kapatid. Pero ang Holy Spirit, pinapakain tayo ng ating pastor. Alam niyo, ang Panginoong Jesucristo, siyang tunay na pastor. Lahat tayo, mga local pastor sa mundong ito, ginagamit lang ng Lord sa mundo. Dito lang sa lupa, bilang mga pastor o mga lingkod ng Diyos. Pero pagdating sa langit, mga kapatid, magkakapatid na pong lahat. Ito ang revelation ng Lord sa akin. Magkakapatid na tayong lahat. Lahat kayo magkakapatid, sabi ni Kristo. Iisa na lang ang pastor doon sa langit. Si Kristo na lang po, ayon sa Book of Revelation, siya na lang ang maglilid sa lahat ng mga tupa niya papunta sa living water. Kaya mga kapatid, siya ang ating Jehovah Ra, no? Ang ating mabuting pastol. Meron pa, may sinabi pa ang Lord na mga Jehovah, pangalan niya rito, Jehovah Nisi. Ayan, napakaganda. Ito po ay nangyari sa panahon po ni Moses. Ito, siguro hanggang dito na lang ang ating tatalakaying name of God. Dito sa Jehovah Nisi. O bago ko i-expound ito, meron kasi itong history, no? May historical message ito. Alam niyo po, itong isingit lang natin yung Jehovah. Alam nating lahat ito. Lagi nating binabanggit ito. Pag may binabati ka, sasabihin mo, Shalom. Shalom. Di ba? Uso yan sa mga pastors. Pag nagkakamay sila, pare, Shalom. Pastor, Shalom. Kamayin kasi ang Shalom. Alam nilang Shalom, peace. Jehovah Shalom. Ibig sabihin ng Shalom, kapayapaan. Tunay na ang Panginoong Diyos, siya ang ating kapayapaan. Amen. Kahit sa panahon ng New Testament, hindi lang Old Testament, hindi lang sa Old Testament nagmanifest ang Lord bilang Shalom, bilang Jehovah Shalom, ang Diyos ang ating kapayapaan. Kahit sa New Testament, sa panahon natin ngayon, ang Panginoong Jesucristo, siya rin ang ating kapayapaan. Diba sinabi ni Jesus sa John, Book of John? Sabi ni Jesus, sabi niya, Peace I live with you. Sabi ni Lord. Ang ganda nito.
Iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan, sabi ni Kristo. Ang ganda nito, mga kapatid. Kapayapaang hindi katulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. Ang iniiwan ko sa inyo, kakaibang kapayapaan. Ibig sabihin, kapayapaan ng spirito, kapayapaan ng lahat, no? Physical, spiritual, talagang payapa ka. Kontento ka. Not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled. Ang linaw ng sinabi ni Lord. Iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Di ba napakapalad natin, mga kapatid? Bilang mga Kristiyano, iniwan ni Lord sa atin ang kanyang kapayapaan. Kaya nga ang Kristiyano, napakapalad. Napakapalad natin eh. Kahit ang buhay ng Kristiyano, simple lang po, napakasaya nila. Maraming kapatid ang nakikita ko ang buhay. Simpleng pamumuhay. Pero ang sasaya ng mga pamilya. Dahil ang nangunguna si Kristo, yung pamilya punong-puno ng kapayapaan. Sabi nga ng isang dakilang evangelist, sabi niya, naikot ko na ang halos buong mundo sa Ebanghelyo. Sabi niya, naikot ko na ang mundo. Pero sa aking observation, sabi niya, wala akong nakitang pamilya na pinakapayapa at masaya, kundi ang pamilya na may Kristo sa pamilya. Yung mga Kristiyano may Kristo sa puso. Pag may Kristo sa family, ang pamilya payapa, mga kapatid. Kaya yun po, totoo yan. Kaya sapagat si Jesus, nang tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo, isa yan sa blessing na pinangako niya sa atin at binigay sa atin. Peace. My peace I give unto you. My peace I live with you. Tingnan niyo, mga kapatid. Kaya nga bilang Kristiyano, isa yan sa napakalaking blessing ng Lord, kapayapaan. Maraming tao sa mundo, mga kapatid, kahit suriin nyo, lahat ng mayayamang tao sa mundo na hindi Kristiyano, napakagulo ng buhay. Talagang totoo yan. Walang kabuluhan ng anumang bagay sa mundo kung wala ka namang kapayapaan. Yun ang hindi makuha ng mayayaman. Lalong magulo ang buhay nila. Alam niyo mga mayayaman ngayon? Mga kapatid, makita nyo, sobrang ang yaman, bilyonaryo na. Wala pang hinto sa pagnenegosyo. Yung kanilang utak, yung kanilang isip, laging abala sa negosyo. Wala silang kapayapaan. Punong-puno sila ng kabagabagan. Hindi katulad ng Kristiyano, mga kapatid, pag na kay Kristo ka, mararamdaman mo sa pamilya yung kapayapaan ng Lord. Makikita mo yung pamilya, naglilingkod sa Lord. Yung mga bata, nakikita mo talagang sila'y nagpupuri sa Diyos. Kaya yung mga gulang, napakasaya. Makikita mo yung pamilya, talagang pamilyang Kristiyano, the best, payapa. Kaya ito ang isang napakagandang sinabi ng Lord, yung Jehovah Shalom. At sa panahon natin, si Jesus Christ ang ating Jehovah Shalom, mga kapatid. Pag nasa iyo si Kristo, ikaw na ang pinakapayapang tao sa mundo. Wala tayong katatakutan, wala tayong pangamba, sapagkat tayo po'y nasa kamay ng Diyos. Praise the Lord. Ay pagsubok man, malalampasan mo yan. Ang pagsubok normal lang yan eh. Pero alam mo na ang pagsubok, hindi mananaig sa iyo. Tatalunin mo yan, malalampasan mo yan. Pag nalampasan mo, naku po, ibang level na naman ang faith. Mag-grow na naman ang spiritual body mo. Spiritual life mo, tataas na naman, ang antas. Unti-unti, lumalago ka, hanggang sa mag-mature ka. Kaya nga, sa Kristiyano, walang talo. Lagi kang panalo kay Kristo, mga kapatid. Ito ang lagi ko sinasabi sa mga kapatid. Napakasarap maging anak ng Diyos. Napakasarap maglingkod kay Jesus, mga kapatid. Kaya, panghuli, bago tayo manalangin, dito ko tatapusin ito, bibigyan natin ng emphasis ito, itong Jehovah Nissi. Jehovah Nissi. Isang pangalan ng Panginoong Diyos ng Old Testament
Actually, mga titles ito na may mga ibig sabihin at may significance sa atin. Ano ang ibig sabihin? Jehovah Nissi. Nung panahon po na si Moses, di ba alam nating lahat na ginamit siya ng Lord para ilabas ang Israel sa lupay ng Egypt. At sila po ay pinangunahan ni Moses. Napakaraming anak ng Diyos. Umabot sila ng milyon sa Egypt. Kaya nga nang lumabas sila, mga kapatid, siyempre nagdala ng mga inumin yan. Minsan nagdala ng inumin yan, maaring may nagdala ng 1 galon. Ganyan lang ang mga tubig nila. Siyempre nagmamadali Exodus Pagtaka sila sa Egypt, sa Exodus, siyempre may bawang silang pagkain, may bawang inumin, pero ang inumin niya, sigurado ko, limitado lang. Excuse me. Maring may bawang tubig yan. Ganun lang po, no? Konti. Naubusan ng tubig. Naubusan sila ng tubig sa disyerto. Napakainit. Sinubukan sila ng Diyos. Ayon sa Bible, sinubukan sila ng Lord. Kung sila ba'y mananalig sa Diyos, dahil nakita na nila ang himala ng Lord, nakita nila yung dagat, inaati ng Panginoon, nakadaan sila sa tuyong lupa, tapos nilunod ng Diyos yung mga Egyptians. Nakita nila yon kung gaano ka-powerful ang Panginoong Diyos. Pero hindi pa rin sila nanalig. Nagreklamo pa rin sila, Moses, dinala mo kami rito para patayin lang sa uhaw? Mabuti pa sa Egypt. Lagi nila sinasabi yan. Mabuti pa sa Egypt, may pagkain, may inumin. Dito, papatayin mo kami sa uhaw. Tignan niyo po. Si Moses, mga kapatid, talagang problemado sa Israel. Laging nagre-reklamo. Kaya ginawa ni Moses, nanalangin sa Lord. Panginoon, bigyan niyo po ng inumin ang iyong bayan. Painumin mo ang iyong bayang Israel. Huwaw na sila. Hindi sila pwedeng walang tubig, mamamatay sila. Alam niyo mga kapatid, ang Panginoon tumugon kay Moses. Okay, Moses, ganito ang gagawin mo. Tumayo ka sa ibabaw sa tabi ng bato, isama mo ang mga elders ng Israel, mga matatanda ng bayan, para may saksi sa gagawing milagro ng Diyos. May saksi. Yung mga elder, isama mo. Pagkatapos, sa harap nila, hampasin mo yung bato. At lalabas ang tubig sa bato, lalabas ang maraming tubig sa bato, batong buhay, at paiinumin mo ang bayan ng Israel. Yan po ang sabi ng Lord. Yes, Lord. Tumalima si Moses. Ginawa niya, tinawag niya yung mga elders, at pagdating doon, hinampas niya yung bato. Ayon sa salita ng hinampas niya ng kanyang tungkod. Alam niyo nangyari? Na-shock ang mga elders, nasaksihan nila ang milagro ng Lord. Yung malaking batong buhay na yon, biglang nagkaroon ng butas, lumabas doon yung thousands of gallons of waters, millions, even millions, gallons of waters, lumabas doon sa bato. Ang disyerto nagkaroon ng parang sapa na napakalaki. Kaya ang Israel, tuwang-tuwa ang Israel, uminom po sila sa napakasarap na tubig na yon. Masarap pa sa Wilkins. Masarap pa sa mineral water. Siguro matamis-tamis pa yung tubig. Kasi gawa ng Diyos at simbolo ng Holy Spirit. Naniniwala ba kayo na yun ang Holy Spirit? Ngayon mga kapatid, nang uminom sila sa tubig, lahat sila na natighaw. Ano ba natighaw yan? Nawala ang kanilang pagkauhaw. Tuwang-tuwa ang mga Israelita. Talagang nagpupuri sa Diyos. At siguro may nagsumalok sila ng tubig. Kanya-kanyang lahat ng lalagyan nila, pinuno nila ng tubig. Lahat ng container nila. Alam niyo mga kapatid, right after that great miracle, nagkaroon po ng pagsubok. Ito na po. Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. Doon na po dumating si Amalek.
Pagkatapos silang uminom sa tubig, biglang dumating si Amalek at ginera sila. Ano ang type nito? Ano ang mensahe nito para sa atin na inabot ng huling panahon? Yung panahon ng biyaya. Ang tubig na yon, sabi ng Bible, ay ang Holy Spirit. At ang batong yaon ay si Kristo. Ang kikita natin sa 1 Corinthians 10, and that rock, verse 4, was Christ. Di ba? Hindi ba nang masibatin si Kristo sa krus, sa tagiliran, di ba lumabas ang tubig na naging church, na ininom lating lahat, ang Holy Spirit? Yun ang tubig na lumabas sa disyerto. The Holy Spirit. Yun ang type ng Holy Spirit. Nang tanggapin ng Israel ang Holy Spirit, ininom nila. Anong nangyari? Hindi ba dumating ang pagsubok? Nakidigma ang diablo sa kanila? Ganon din tayo sa panahon natin. Nang tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, naligtas tayo. Tinanggap natin ang Holy Spirit ng Panginoon. Ininom natin ang batong, ang tubig ng buhay, ang Holy Spirit. Ay anong nangyari? Pagkatapos nating tumanggap at uminom sa tubig ng buhay, hindi ba dumating ang pagsubok? Nagtataka tayo noon, bakit kaya may mga ganitong nangyayari? Bakit kaya inuusig ako ng aking pamilya, ng aking mga kaibigan? Bakit kaya dumating ang problemang ito? Nagtataka ka, bakit ang diablo nagalit sa iyo at inatake ka? Yun ang message ng tubig. Pagkatapos uminom ng Israel sa tubig, sa Holy Spirit, anong nangyari? Hindi ba umalsa na ang kaaway, ang diablo? Pumasok na kay Amalek sa kanyang army at dinigma sila. Pinagpapatay ang matatanda at mga bata. Alam niyo kung saan lumusob si Satan? Si Amalek? Sa likod. Hindi siya lumusob sa front line dahil nandun ang mga elite soldiers. Nandun ang mga valiant men of wars. Men of war. Mga mandirigmang matitindi. Nandun ang mga sundalo sa harap. Kaya ang ginawa ni Amalek, lumusob sa likod ng kampamento, sa likod ng congregation. Kung nasaan, nandun ang mga bata, matatanda, mga babae, nandun sa likod. At yun ang nilusob ng kaaway at pinagpapatay. Napakaraming namatay. Di ba mga kapatid? Kaya si Moses, lumaban si Moses at ang bayan. Sabi niya sa mga sundalo niya, lumaban tayo. Ipagtanggol natin ang congregation ng Panginoon, ang bayan ng Diyos. Pinangunahan ni Joshua ang lahat ng kawal at lumaban sila kay Amalek. At si Moses ay nanonood doon sa burol. Nakita ni Moses ang Israel natatalo. Nagtaka siya. Bakit malakas si Amalek at ang Israel? Alam niya nasa kanila ang Panginoon, pero natatalo ang Israel. Namamatay ang mga sundalo ni Moses. Kaya ang ginawa ni Moses, tinaas niya ang kamay niya sa Diyos, nanalangin siya. Tinawag niya si Yahweh, tinawag niya si El Elyon, tinawag niya ang Panginoong Diyos. Sabi niya, tulungan mo Lord ang iyong bayan. Bigyan sila ng tagumpay sa gerang ito para matalo namin si Amalek at ang kanyang army. Habang nakataas ang kamay ni Moses, nakita ni Moses nananalo ang Israel. Natatalo si Amalek. Umaatras sila. Ang Israel, maraming napapatay ng mga Amalekites. Naunawaan ni Moses, kailangan pala manalangin ako habang nakikipagdigma ang bayan ng Diyos, kailangan itaas ko ang kamay ko sa Lord. Nagpipray siya, Lord, tulungan mo po ang iyong bayan. Ang kamay ni Moses mabigat. Ang kamay niya, matanda na siya, may 80 na eh. Ayon sa Biblia, napagmasdan din pala ni Aaron at ni Hur, itong ginawa ni Moses na nangawit siya sa bigat ng kanyang kamay, mataba siya, binaba niya yung kamay niya. At pag binababa niya, natatalo ang Israel.
Ibig sabihin ng Lord, huwag kang huminto sa prayer, Moses. Habang nasa pagsubok ang Israel, manalangin ka, pray, pray, pray without ceasing. Ganun po tayo ngayon. Kapag may pagsubok kayo, huwag kayong huminto sa prayer. Laging panlaban prayer. Ang kaaway niyong si Amalek, lalayas yan, matatalo yan. Yung pagsubok nyo, malalampasan nyo. Maya-maya, nakita ni Urian at saka ni Aaron. Sabi niya, tulungan natin si Moses. Pag bumababa ang kamay niya, natatalo ang mga sundalo natin. Pag nakataas ang kamay niya, nananalo siya. Tigis ang kamay tayo. Mabigat yung kamay niya kasi mataba na si Moses. Isipin mo, may kita siyang 80. May imagine mo siguro si Moses, medyo siguro matanda na, meron na siyang mga alam niyo na, no? Mataba na yung kamay niya, nangangawit na siya. Kulang na ng practice. Itinaas ni Aaron yung isa, itinaas ni Hur yung isa. Kaya si Moses, nakapagpatuloy siyang nag-pray na nakataas yung kamay at ang tungkod niya. Alam niyo mga kapatid, nakita nila, nanalo ang Israel. Nananalo kapag nakataas ang kamay ni Moses. Lalo nilang tinulungan si Moses. Hanggang sa paglubog ng araw, naubos ang mga Amalekites, ang mga tulisan. Naubos ng mga sundalo ni Moses at Joshua. Mga kapatid. Yun ang tagumpay ng Lord. Kaya nga, tuwang-tuwang Israel. Nagkaroon sila ng tagumpay laban sa kaaway nila sa gera. Kay Amalek. Kaya mga kapatid, doon sumumpa ang Lord. Sabi niya, makikitigma ako kay Amalek sa lahat ng henerasyon. Sabi ng Lord. Buburahin ko ang lahi ni Amalek, sabi ng Lord. Dahil sa ginawa niya sa aking bayan. Kaya mga kapatid, ang ibig sabihin nun, pag inom natin sa Holy Spirit, nang tanggapin natin si Kristo, nagkaroon na kayo ng kaaway. Dati wala. Dahil nung araw, siyempre, anak pa ng Diablo, hindi gagarahin ni Satan yung anak niya eh. Pero nang tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, naging anak ka na ng Diyos. John 1:12. Nagkaroon na kayo ng kapangyarihan, karapatang maging anak ng Diyos. Kaya ang Diablo, nagalit na sa iyo. Kasi nakipaghiwalay ka na sa Diablo eh. Kaya gumaganti siya. Gusto kanyang agawing muli at alisin sa kamay ng Diyos. Kaya uusigin kanya. Kaya minsan magpapadala siya ng problema, pagsubok, magpapadala siya ng karamdaman, magpapadala siya ng problema, mga kapatid, para i-discourage ka, ilayo ka sa Panginoong Hesus. Ganon po yan. Pinakita ng Lord sa Old Testament, pagkatapos silang uminom, natighaw ang kanilang pagkauhaw, maya-maya dumating na si Amalek. Mga kapatid, kaya nga, mga Kristiyano, mga anak ng Diyos, mga kapatid, magbantay po kayo araw-gabi. Huwag niyong kalilimutan na tayo po ay nasa digmaan. 24 hours a day, ang kaaway, sabi ng Bible, is like a roaring lion, seeking for someone whom he may devour. Para siyang leong pagala-gala, naghahanap ng masisila. Mga kapatid, kaya kailangan nagbabantay kayo. Labanan niyo ang Diablo, sabi ng Bible, at siya lalayo sa iyo. Yan ang mensahe ng Lord dito. Dahil nasa iyo na ang Holy Spirit, ininom mo na ang tubig ng buhay, kaya meron ka ng kaaway ngayon. Nung araw, wala ka, hindi pa kaaway ang Diablo. Pero ngayon, kaaway mo na si Satan at ang kanyang mga anghel. Kaya nga, hindi pwede sa Kristiyano yung paisi-isi. Kailangan prayerful ka. Kailangan laging nakataas ang kamay mo sa Lord. Umaga, hapon, gabi, madaling araw, prayerful ka. Yan ang Kristiyanong matatag. Hindi ka kayang guluhin ang kaaway. Mga kapatid, kaya importante ang prayer. Ang Kristiyanong hindi nananalangin, mahinang Kristiyano yan. Dahil ang panalangin ay parang hininga ng Kristiyano yan. Mga kapatid. Kaya maging prayerful po tayo. Tulad ni Moses. Kaya nananalo siya lagi. Kapag prayerful ka, ang lahat ng tagumpay matatanggap mo. Lahat ng lakad mo magtatagumpay. Makikita niyo po. Napakalinaw. Kaya si Moses, tuwang-tuwa, nagpasalamat sa Lord at tinawag niya ang Panginoon na
Jehovah Nisi. God is our banner. The Lord will fight for us. Mga kapatid, ang Panginoon ang makikidigma para sa atin. Amen. Siyang nagbigay sa atin ng tagumpay sa gera. Jesus is our victory. Amen. Yan ang katotohanan. Si Kristo ang nagbigay sa atin ng katagumpayan laban sa diablo. Dahil nadurog na ni Jesus ang ulo ng ahas. Kaya nga, si Jesus ang ating banner. Si Jesus ang ating tagumpay sa gera, mga kapatid. Kaya ito ang message. Nung araw, ang gera po noon nasa disyerto. Nagigipaglaban ng Israel sa desert, no? Espada sa espada. Sibat, espada, kalasag, yan ang kanilang dala. Yun ang pakikibakan ng unang panahon. Type and shadow ng church ngayon. Ang Israel, tayo ang Israel ngayon. Tayo, ang church ang Israel. Type ng church ang Israel. Ngayon mga kapatid, ang digmaan natin, kung sila nakikipagdigma, mayroon din tayong labanan ngayon. Pero ang labanan natin, hindi sa laman. Dahil ang kaaway natin, si Amalek, alam niyo si Amalek, may compound meaning din yan eh. Simbolo yan ni Satan, at tinatype din ng iyong laman. Alam niyo ba kung sino ang number one nating kaaway sa mundong ito? Mga kapatid, mga lingkod ng Diyos, alam nating lahat yon. Ang number one nating kaaway sa mundo, kasi si Satan talo na yan eh. Natalo na siya ng Panginoong Jesucristo. Nadurog na ang ulo ng ahas. Wala na siyang kamandag sa mga Kristiyano. Kaya ang tinitira ni Satan, isip na lang. Mind battle. Kung nung araw ang labanan sa disyerto, ngayon hindi na sa disyerto ang labanan. Ang labanan natin ngayon, laban sa diablo, sa isip. Mind battle. Sasabihin ng diablo sa iyo, wala ka ng pag-asa. Pinabayaan ka na ng Diyos mo. Tumalikod ka na. Huwag ka nang sumamba. Hindi ka nagagaling. Ganyan eh. Mananatili ka ng ganyan forever. Yan ang ibubulong ng diablo. Dahil ang diablo, tandaan po ninyo, ay sinungaling. Satan is a liar. Siya ang father of lies. Ama siya ng kasinungalingan. Kaya pag bumulong yan, huwag mong pakinggan, mga kapatid. Tandaan niyo po, ang tagumpay at pagkatalo ng isang Kristiyano ay magmumula sa isip. Tandaan niyo po yan. Sa isip. Ang labanan sa isip. Kung paano ang ginawa ni Satan noong unang panahon, ganun din ang kanyang taktika ngayon. Ang kanyang mga devices. Hindi haharap sa iyo si Satan na may espada at kalasag at sibat para makipagdigma sa iyo. Walang ganyan si Satan. Talo na siya eh. Hindi niya na magagawa yon. Hindi ka na niya kayang itulak sa bangin. Wala na siyang power sa iyo. Sabi ni Jesus, I give unto you power to tread on serpent, on Satan, and scorpions. And nothing shall by any means hurt you. Walang magagawang diablo laban sa iyo. Wala na silang magagawang masama laban sa iyo. Kaya ang ginagawa na lang ng diablo, yung dati niyang taktika sa panahon ni Adan at Eva. Nung panahon ni Adan at Eva, ano ang ginamit ni Satan para maibagsak niya ang tao? Suggestion. Suggestion. Totoo ba? Sabi ni Satan kay Adan at Eva. Kahit alam niya na, nagsinungaling siya eh. Nagkunwari siya na hindi niya alam. Totoo ba na pinagbabawal ng Diyos sa inyo na kumain ng mga bunga ng mga punong kahoy sa hardin, sa halamanan? Sa lahat ng puno? Kunwari hindi niya alam. Yan ang tactics niya, no? Yung mga modus niya. Sabi ni Adan at Eva, hindi naman. Hindi lahat. Makakain namin ang lahat ng prutas, pati bunga nila,
ng mga punong kahoy, maliban lamang sa isang puno at sa bunga niya. Ang punong kahoy ng pagkaalam sa masama at mabuti. Sabi ni Satan, ang totoo, sabi niya, hindi totoo yan. Alam kasi ng Diyos, kaya binabawal niyang kainin niyo yan. Pag kinain niyo yan, magiging katulad kayo ng Diyos. Magiging Diyos kayo, katulad niya. Nabigla si Adan at Eva? Ba? Ganun ba? Pinakinggan nila ang bulong ng Diablo, yung bulong ni Satan. Pinakinggan nila, mga kapatid. Hindi dapat yon. Pag bumubulong ang Diablo sa iyo ng negative thought o evil thoughts, ungodly thoughts, sabi ng Biblia, huwag mong pakinggan. Dahil isa sa gateway ng Espiritu, na ipangarap ko na minsan yung 10 gate, 10 gates ng isang Kristiyano. Isang gate ang tenga, isang mata, mga gate yan para makapasok ang kaaway. Ang tenga ay isang gate na pwedeng gamitin ng Diablo. Kapag binulungan ka niya, huwag mong papapasukin yung bulong, huwag mong pakikinggan. Sabihin mo kagad, Satan, ikaw ay sinungaling. Hindi totoo yan. Ano ang panlaban mo? Bumanggit ka ng Word of God. Sinabi ng Diyos, ako'y mapalad. Hindi niya ako pinabayaan. Kailanman hindi niya ako iiwan. Pangako ng Lord sa kanyang mga anak. Pag narinig ni Satan yan, mapapahiya yan. Aalis yan. Pag sinabi niyan, hindi ka na anak ng Diyos, pinabayaan ka na ng Diyos, hindi na tinutugon ng prayer mo, mga bulong ng kaaway yan eh. Diba? O kaya, pag-aawayin kayong mag-asawa, mga kapatid, bubulong yan ng negative na isip sa iyong asawa para gerahin mo ang asawa mo at mawawala ang kapayapaan nyo hanggang sa makapasok siya at mawasak niya kayo. Alam nyo, ang layunin ni Satan, ang layunin ng Diablo, kaya bumubulong siya sa mga Kristiyano. Mind battle ang labanan ngayon. Kaya gusto niyang sirain ang isip mo, gusto niyang nakawin ang iyong kapayapaan. Satan is a thief. Sabi ng Biblia, the thief cometh not but for to kill, to steal, to kill, and to destroy. Yan ang gawa ni Satan, pumatay, mangwasak, manira, magbigay ng gyera, pag-aaway sa mag-asawa, kaguluhan sa pamilya. Yan ang gawa ng Diablo. Kaya bubulong siya sa mga miyembro ng pamilya. Ganito, ganito. Kapag ikaw naman nakinig doon, tandaan nyo, pag pumasok sa tenga ang bulong ng Diablo, pinakinggan mo, papasok na yan sa puso mo. Pag pumasok sa puso mo, pwede ka na niyang kontrolin. Maya-maya magpupuyos ka na sa galit. Magagalit ka na. Mag-aaway na kayo. Hanggang sa makagawa na kayo ng bagay na hindi maganda. Na pagsisisihan nyo. Bandang huli, nagsisisi ka. Bakit nangyari ito? O, di ba? Mga kapatid, huwag niyong pakinggan ang bulong ng Diablo. Delikado po yan. Yan ang gateway ni Satanas para nakawin niya ang iyong kapayapaan, ang iyong joy, yung kagalakan mo, nakawin niya, at ang iyong blessing. Yan ang plano ni Satan para manakaw niya ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Ang gagawin niya, bubulungan ka ng bubulungan ng negative thoughts, mga evil thoughts. Ang tawag ni San Pablo, ungodly thoughts. Yan ang labanan natin ngayon. Hindi na tayo sa disyerto, nakikipaglabanan sa Diablo. Ang labanan ngayon, isip. Bibigyan ka ng doubts, unbeliefs, discouragement, mga iba-ibang frustrations, stress. Gawa ng Diablo yan para ibagsak ka, para nakawin niya ang kapayapaan mo, nakawin niya ang kagalakan mo, at eventually, manakaw niya ang blessing mo. Mga kapatid, kailangan nating labanan. Sabi ni San Pablo, pakibasa natin ang 1 Corinthians chapter 10, para makita niyo po itong napakalinaw na salitang ito. Tandaan niyo, si Jesus ang ating Jehovah Nisi. Hindi siya nagbabago.
Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. Kaya tingnan po natin ito sinabi ni Jesus. 1 Corinthians 10, bago tayo manalangin, last na ito, no? Bago tayo mag-pray, napakahalaga po nito mga kapatid. Mahalaga itong mga salitang ito. Tingnan natin. Babasahin ko po, no? Praise the Lord. Thank you, Jesus. God is so good. 10. Ayun, okay. Thank you, Lord. 2 Corinthians chapter 10, 4 to 5. Sabi ni Paul, "For the weapons of our warfare are not carnal." Tignan niyo po. Ang atin daw mga sandata ngayon, yung mga sandata natin sa ating pakikigera, pakikidigma sa dyablo, hindi na carnal, hindi na po literal na espada, sebat, kalasag, hindi na ganyan ang ating sandata. Sabi ni Pablo, ang ating sandata, but mighty through God, through the pulling down of strongholds of Satan. Kundi ang ating mga sandata na binigay ng Lord sa atin ay makapangyarihan upang maibagsak natin, mawasak natin ang kuta ng dyablo. Yung stronghold si Satan, yung kanyang pinakakuta. Kaya yung sandata raw natin hindi literal na si sandata, hindi carnal, kundi makapangyarihan sa Diyos. Ano yung mga sandata natin yan? Di ba na-share na natin yung ang ating espada, Word of God, na matalas pa sa 2 talim na tabak, tumatagos kahit sa puso ng dyablo, kayang patayin. Yan ang sandata natin, Word of God. Ano pa? Faith. Di ba? Taking the shield of faith above all. Taking the shield of faith. Taglay nyo ang inyong panangga na pananampalataya. Kung wala ka niyan, haharap ka sa gera. Wala kang shield. Hindi ka abutin ng 1 minuto, patay ka. Dahil nagliliparan yung mga pana ng dyablo. Wala pang 1 minuto, tatamaan ka na ng pana kung wala kang panangga. Ang shield, isa sa napakahalagang panlaban ito, pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pananampalataya sa salita ng Panginoong Hesukristo. Hindi ka matatalo ng kaaway. Amen. Kaya nga sabi rito, ang ating sandata ay mighty through God to the pulling down upang mawasak natin, maibagsak natin ang mga kuta ng dyablo. Amen. Ano yung mga kuta niya? Ano yung kuta ng dyablo? Mabibigla kayo. Ito yung kuta ng dyablo. Hindi naman literal na headquarter, no? Ang kuta ng dyablo yung isip. Yun ang ginagamit niyang casting down imaginations. Yung mga imaginations, mga evil thoughts, masasamang isip, na late lang ng pag-uwi si Mr. o si Mrs. Iniisip na ng alam nyo na, no? Alam nyo mga kapatid, yun ang mga imagination, evil thoughts, gawa ng dyablo yan, panlaban ni Satan yan, sabi ng Biblia. Pero kaya mong i-cast out yan. Sabi rito, casting down. Kapag meron kang faith sa Panginoon, sa salita ng Lord, meron kang Word of God, may kaalaman ka, meron kang knowledge sa salvation, sabi ng Biblia, tatawanan mo lang yon. Hindi mo papansinin yon. Hindi totoo yan, Satanas. Niloloko mo lang kung sinungaling ka. Gusto mo lang akong magkagulo kami. Yun ang plano ng diablo. Gusto mo lang magkagulo kami. Yan ang plano ni Satan. Nakawin ang iyong kapayapaan. Nakawin ang iyong joy. Nakawin ang iyong pag-asa. Nakawin ang iyong blessing. Casting down imaginations. Kailangan daw labanan natin yung mga imagination na yan. Evil thoughts. And every high thing that exalted itself against the knowledge of God. And bringing into captivity. Kailangan daw
bihagin natin. Ang alin? Every thoughts. Yung mga evil thoughts, masasamang isip, bihagin mo. Gapusin mo to the obedience of Christ. Tingnan nyo. Yun pala ang utos ni Kristo. Labanan ng mga bulong ng diablo. Yun ang utos ni Kristo. Casting down imaginations and evil thoughts. Dahil yan ang sisira sa iyong kapayapaan. Yan ang magnanakaw sa iyong joy at blessing. Alisin po yan. Kailangan ng Kristiyano pairalin yung bunga ng Holy Spirit. Pag-ibig, yan ang kailangan makita. Kapayapaan, kahinahunan, di ba? Self-control, temperance, joy, peace, faith. Yan ang bunga ng Holy Spirit. Pero pag evil thought, nag-iisip ka ng masama, evil thought, nag-iisip ka ng masama, mga kapag, diablo yan. Pag in-entertain mo yan, talo ka. Tatawanan ka ng diablo, lalaruin ka ng diablo. Huwag mong entertain, rebukein mo kaagad yun. Resist the devil, and he will flee from you. Yun po ang utos ng Panginoon sa salita niya. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po, unang bubulungan ng diablo yung isip mo. Evil thought, masama. Pagkatapos, pag pinapasok mo yung evil thought, anong mangyayari? Your thoughts will become, will become your words. Magiging salita mo na yan. Maya-maya magsasalita ka na ng masama. Di ba? Pag kaisip ng masama, magpupuyos ka na, magsasalita na yung bibig mo ng masama. Ayun na, yan ang hinihintay ng diablo. Yung mag-declare ka na ng negative na salita, negative confession. Magsasalita ka na ng kung ano-ano. Na wala ka ng pag-asa, na magulo na ang buhay mo, hanggang sa... Pag nagsalita ang bibig mo, tandaan nyo, kung ano ang sinasabi mo, yun ang mangyayari sa'yo. Huwag mong hayaan ang bibig mo magamit ng diablo para magsalita ng negative na salita. At pag nagsalita na ang bibig mo ng masama, your words will become your... Anong mangyayari? Your choices. Magiging choice mo na yan. Gagawa ka na ng maling desisyon. And your choices will become your habit. Naku, magiging ugali mo na yon. Palala ng palala. And your habit will become your destiny. Doon ka nababagsak. Doon na magtatagumpay ang kaaway. Kapag pinakinggan mo ang kanyang bulong, yung mga negative thoughts, yung mga imaginations. Sabi ng Bible, wasakin natin yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi ng Biblia. Tandaan nyo, ang diablo hindi haharap sa iyo na may espada at sibat. Iba na ang labanan ngayon. Mind battle ang labanan. Kaya kasabi ni Pablo, ang inyong panlaban, mighty through God. Faith. Kalasag faith. Word of God. Picture of the gospel of peace. Ang panlaban natin, spiritual din. Para mawasak natin at maibagsak ang kuta ng diablo. Yung mga evil thoughts, yung mga ungodly thoughts na sinabi ni Paul, i-captivate daw natin, gapusin natin. Sa pangalan ni Jesus, gapusin lahat yan. Napakaganda po ito sinabi ni Paul. Kaya, mga kapatid, ngayon alam na natin ang labanan, pero huwag tayong mag-alala. Kasama natin ang ating Jehovah Nissi. Nandito si Jesus. Kasama natin ang Lord. God is in us. At siya ang ating victory. Jesus is our victory laban sa diablo. Si Kristo ay nagtagumpay na. Sabi ni Jesus, huwag kayong magulumihanan. Sabi, huwag kayong sa lupang ito, huwag kayong magulumihanan. Sinasabi ko ito para maalaman nyo. Sa mundong ito, minsan may mga pagsubok, sabi niya. Minsan may tribulation. But be of good cheer, sabi ni Jesus. Because I have overcome the world, sabi ni Jesus. I have overcome the world. Ang linaw ng sinabi ng Panginoon. Tinalo ko na ang mundong ito. Tinalo ko na ang mundong ito. Sabi ng Panginoon Jesucristo. Kaya huwag kayong matakot. Huwag kayong magulumihanan. Huwag kayong mamroblema.
Manalig lang kayo sa akin. Manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Yun ang pinaka-the best. Tanda mo yung panlaban, prayer, with all prayer and supplication. Di ba? Isa yan sa sandata natin, prayer. Tulad ni Moses, pag nakataas ang mga kamay, nananalo siya sa mga pagsubok. Ganon din ngayon. Pinakita na ng Lord sa atin ang ating mga sandata, pananampalataya, Word of God, espada natin, Word of God. Ano pa? Prayer. Yan ang mga mabisang sandata natin. Mighty through God to the pulling down of strongholds of Satan. Kaya mga kapatid, yung mga pangalan ng Lord, may magandang message sa ating lahat. Jehovah Nisi, siya ang ating tagumpay. Siya ang nakikipaglaban para sa atin. Tutulungan tayo ng Lord. Tutulungan tayo ng Kanyang Holy Spirit. Ipaiisip niya ang dapat mong gawin, ang dapat mong ipanlaban. Kaya manalig lang po tayo kapag prayerful ka, gagabayan ka ng Lord sa pakikibaka. Huwag ka lang makakalimot sa prayer, sa panalangin. Mahalaga po yun. Iga-guide ka ng Holy Spirit. Kaya wala kang talo. Lagi kang panalo sa lahat ng labanan. Siguro okay na po ito mga kapatid. Tinapos ko lang yung ilang mga iba't ibang pangalan ng Diyos. Old Testament, Jehovah Jireh, Jehovah Shammah, Jehovah Ra, Jehovah Chidkanu, Jehovah ang dami, no? Kaya Shammah, Jehovah Shalom, siya ang ating kapayapaan. Kaya nga lagi tayong payapa. Lahat tayo nga kay Kristo, pangako ng Lord yun. Iniwan ko na sa inyo ang aking kapayapaan. God bless you all. Tayong lahat po'y manalangin mga kapatid. Lord Jesus, salamat po muli sa mga salita mo na aming na i-share na po kahit papano sa mga anak mo. Dearest Lord, dalangin ko po ng mga salitang ito, itanim mo at itatak sa puso ng bawat isa sa lahat ng mga kapatid namin na mga anak mo na sumusubaybay sa programang ito tuwing linggo. Lord, itatak mo sa kanilang puso at isipan ng kapangyarihang ito upang lahat sila'y magtagumpay sa araw-araw na pamumuhay. Matalo nila lahat ng pakana ng Diablo o mga gawa ni Satanas sa mundong ito. Matalo nila, mapagtagumpayan nila. At ang buhay nila, siguradong aasenso, magtatagumpay sapagkat wala nang makakahadlang. Dalayan ko po, Lord, ang kanilang tagumpay, lalo na ang kanilang pananampalataya, patuloy mong palaguin, palakasin. Lord God, patuloy mong dagdagan ang kanilang pananampalataya. Patuloy ko siyang dinadalangin na magpatuloy silang makinig sa mga salita mo na isinishare ng iyong lingkod, na ibinigay mo sa iyong lingkod upang sila'y lumago, Panginoon. Lord God, salamat po. Binigyan mo kami ng kapangyarihan laban sa Diablo. Kaya't wala na siyang magagawa, Panginoon, upang humadlang. Kaya bless this ministry, Lord, continuously. Pagpalain mo po lahat ng aming mga viewers, ganoon din ang pamilya ni Sister Feli. Patuloy kong dinadalangin ang kanyang buong pamilya. Patuloy mo silang pagpalain, ingatan, Lord God, palaguin din sa kaalaman at pananampalataya. Dinadalain ko po, Lord, ang mga lingkod mong ito na sila po ay patuloy mong ibuhos sa kanilang financial at material blessings. Ganoon din sa kanyang mga anak, mga manugang, mga apo. I-bless mo po silang lahat at ingatan. Si Brother Aaron, patuloy namin dinadalangin ang aming mahal na kapatid. Patuloy mo siyang pagpalain doon sa ibang bansa. Lord, patuloy mo siyang bigyan ng katatagan, kalakasan, perfect health, Lord, at dakilang tagumpay sa kanyang trabaho roon. Lord, dinadalayan ko na siya i-promote mo roon, Lord, katulad ng ginawa mo kay Shadrach, Meshach, Abednego, kila Prophet Daniel, na pinromote mo sa lugar ng Babylonia. Ganon din sila, Lord, patuloy kong dinadalangin ng lahat ng iyong mga anak sa iyong church na pagpalain mo pong lahat at i-promote. Ganon din lahat ng iyong mga lingkod, sila Brother Val, Brother Romy, lahat ng mga lingkod mo na hindi namin nabanggit, pagpalain mo po silang lahat, Lord God. Ganon din, Lord, ang lahat ng kapatiran namin sa iba't ibang parte ng aming bansa, pati na lahat ng kapatid sa iba't ibang panig ng mundo na ngayon po ay nakikinig sa pamamagitan ng live streaming. Lord, ingatan mo rin po silang lahat doon at pagpalaing lahat sa kanilang mga minimiti, ipagkalobo ang kanilang mga minimiti, mga desire ng kanilang puso, ibalik mo sila sa Pilipinas nang may katagumpayan. Lord God, salamat po at pinagpala mo ang aming ministry.
Lahat pong ito ay aming dalangin na may pasasalamat na, Panginoon, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Pagpalain mo rin ang susunod naming, Lord, live streaming sa susunod na linggo. Lord, dalangin ko patuloy kang tumawag, patuloy kang magpadala ng maraming makikinig sa iyong mga salita tuwing linggo upang marami po ang mapagpala. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you, Lord. Magandang gabi po at maraming salamat. Thank you so much.